Ang message po ng Lord sa atin ngayong araw na ito ay connected po dun sa inintroduce po ni Pastor Ronald last week. So last week po, diniscuss ni Pastor ang about emotional quotients or emotional intelligence. Amen po? Nandito po ba tayo last week? Narinig po natin yon, na-discuss natin sa ating mga care group. So tanungin mo nga yung katabi mo, hi, EQ ka ba? Mataas ba yung EQ mo? Hindi po yung diaper, Baka mataas. Mataas nga po pala yung presyo ng EQ, diaper. Pero, kidding aside po, marami pong intelligences. At isa po yung EQ, na kailangan meron po tayo bilang Kristiyano. Pinag-uusapan po natin ito dahil last October po is the Mental Health Month. At naniniwala po kami na hindi lang October dapat dinidiscuss po ang mental health. Dapat ang mental health po, dinidiscuss siya every day. Hindi po siya ibinabox lang pag October. Kaya po si Pastor ay nagkaroon ng revelation na magkaroon pa po na i-discuss po yung mental health this November. So, nag-umpisa po sa EQ, iba po yung topic ngayon, next week, at sa susunod na mga linggo, about mental health concerns po, lahat ng topics. So, maging excited po tayo. Amen po? Ngayon po, hindi po ako magtuturo dito ng mga simptomas. Kung gusto niyo pong malaman yung mga ma-equip tungkol po sa mental health, i-promote ko lang po yung sa November 16 para sa adults po. Medyo onti pa lang po yung nagre-register. Kung gusto niyo pong mag-register, register na po tayo. Meron pong naka-float na Google Form. Tapos, sa November 23 for Gen Z po, sa mga youth po natin. So, meron po yung equipping po yun, i-discuss yung mga topics po. Tapos, meron pong workshop training po dun sa afternoon kung paano po makapag first aid as well as basic counseling po sa ating mga kaibigan or maaring tayo. Baka gusto mong i-counseling yung sarili mo sa salamin. Malay natin. Di ba? Ganun po. So, ngayon po, sa oras na lalalabi sa service pong ito, ang ating topic po, hindi ko na po papatagalin, is breaking down depression. Sino po dito, huwag na pong magtaas ng kamay, ang nakaranas na ng depression? Alam mo na lang. Amen, nag-amen po. Sino po yung may kakilala na nakakaranas or nakaranas ng depression? Magsabing amen. Sige po. So, ang depression po ay isang topic na halos tayo ay maalam na. Pero ngayong oras pong ito, pag-uusapan pa natin siya ng mas malalim. Umpisahan po natin sa pag-define kung ano nga ba po yung depression. So, ang depression po, kung tatanungin po natin si Kumaring Merriam-Webster, ay defined as the act of depressing or the state of being depressed. Literal po, ang depression ay pagiging depressed. Or yung tinatawag po na melancholy. Yung sabi nga po ng mga Gen Z, Gen Z, sad boy. Okay? Sad boy ka. Specifically po, pag sinabing depression sa psychology, isa po itong mood disorder. So, iba po yung feeling depressed sa depression or clinical depression. Nililinaw ko lang po, ang clinical depression po ay isang mood disorder. Dinadiagnose po ito ng mga mental health professional. At meron po siyang mga simptomas na kailangan mo munang i-check po yan. Marami pong pagdadaanan bago ma-diagnose. Hindi lang yung nalungkot ka, depressed ka na. Okay po? Kung titignan natin, ang depression po ay laging ginagamit hindi lang sa mental health or psychology. Ang depression po ginagamit din sa biology. Pag sinabing the patient is undergoing depression, sometimes in biology, ang ibig sabihin po nun, yung vitality niya or yung kalakasan niya biglang bumaba. So, parang pa-decline na yung health ng client. In other po, sa economics, yung mga matatanda na naranasan po nila yung Great Depression. Okay po, yung ibig sabihin ng Great Depression, yung economy or yung pong pamumuhay nun, yung pong maraming walang trabaho, maraming nagugutom. Depression din po yun in economics. In geography po, ang depression, ang ibig sabihin nun, uka sa lupa. So kung may depression sa geography, ibig sabihin mas mababa po yun. So ako nasa taas, itong nasa baba, depression din po yung tawag dyan. Okay po, yung mga nakababa. In other area also, meteorology, tropical depression. Mga ilang linggo na po tayo, nakakaranas tayo ng severe tropical depression. Ang ibig sabihin po, sama ng panahon. At sa mathematics po and astronomy, ang depression po, sa mga mawa-flashback dito,
angle of depression. Di ba po, sa physics, may mga compute for the angle of depression if the tower is this high, tapos ganito. Di ko na po i-discuss kasi baka po meron pong biglang mag-breakdown dito dahil sa physics war flashbacks. Okay po? In statistics po sa Philippines, as of the moment, 2024, we are 117 million in the Philippines. Ang population po ng Pilipinas is 117 million. And according to the statistics, 3.3% of Filipinos suffer from depression, clinical depression. So that is good 3.87 million Filipinos ang may depression. Kaya malamang sa malamang, may kakilala ka or ikaw mismo may pinagdadaan ng depression. Kaya sinabi ko po kanina na medyo malapit po sa puso nating mga Pilipino ang depression. Pero ang nakakalungkot po, ang usaping mental health, bago lang siya sa Pilipinas. Ang tagal na ng mental health, sa totoo lang po. Nung ginawa tayo ng Lord, may mental health na tayo. Lahat po tayo may mental health. Pero bakit pag sinabi yung mental health, ang naiisip natin kaagad sakit? Kasi po, iba po yung kultura ng Pilipinas. History po tayo. Sinakop tayo. Sinakop tayo ng 333 years ng Espanya. Sinakop tayo, binenta tayo sa Amerikano. Dumating ang Hapon, pulang araw. O, si Dennis Trillo. Tapos, yung mga nangyari pong yun, nakaapekto kung bakit ganito ang pagtingin natin sa mental health. Yung colonization po, may colonial mentality po tayo. Sabi po sa studies, meron pong isang mag-aaral, gumawa po ng research ng thesis. Si Tanaka noong 2018. Wow, may citation. Tanaka 2018. Tinignan niya po yung tinatawag na stigma. Pag sinabi pong stigma, ito yung negative na pagtingin natin sa isang bagay. Okay po, stigma, hindi stigmata, iba po yun. Stigma. Ba't parang negative yung tingin mo doon? Stigma is any negative connotation or thoughts that we have on a certain thing. So bakit may stigma po ang Pilipino pagdating sa mental health? Bakit kapag pinag-uusapan ng mental health, parang awkward sa atin? Una po, na sinabi niya, 3 po yung tema nung kanyang pag-aaral ni Tanaka 2018. Una po, familial problem. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag yung tao may pinagdadaan ng mental health concern or illness, madalas po tinatakwil ng pamilya. Bakit? Kahihiyan. At may isip kasi tayo na lahat ng mental health problem na mamana. Nakakahiya, baka sabihin nila may lahi tayong ganyan. Diba? Kaya nga minsan may biro yung mga ibang tao. Uy, pakibalwan niya pa mo. Alamin mo muna, baka may lahi yung familiar problem. Next po is yung unrealistic pessimism. Ibig sabihin po, negative thoughts or unrealistic optimism naman. Pessimism, ibig sabihin po, pag nag-fall ka into a mental health illness, ang isip nila wala ng pag-asa. Ganon po yung stigma ng Pilipinas. Pero extreme po yan. Meron namang isa, unrealistic optimism. Okay lang yan, nasa isip mo lang yan. Na-connected po dun sa pangatlo na tema, which is oversimplified chronic course. Na ang akala ng iba, pag gamutan ng mental health problems, parang mabilis lang, parang sipon lang. Akala po ng iba, ang tagal naman, kailangan 10 sessions. Kasi akala po ng iba, ang mental, oversimplified po kasi ang tingin nila eh. Akala nila, sipon lang siya. At iba po ang mental health problems. Hindi po siya simpleng sipon na maniniyosep mo lang or simpleng lagnat na ingat, inom ka lang ng Biogesic. Hindi po siya ganun. So, ang mental health po, bago po siya sa Pilipinas kasi 2017 lang po nagkaroon ng batas tungkol sa mental health dito sa Pilipinas. The Mental Health Act of 2017. Just imagine, ang tagal na po ng mental health. Ang dami na pong panahon pa ng Kastila, ng Amerikano, meron na pong mga mental hospital. Pero, yung pong batas para proteksyonan ng mental health natin, batang-bata pa po. Kaya po, sa totoo lang po, yung bed capacity ng mga mental hospital, napakaunti. Sa bawat 100,000 na tao, sabi ko po kanina, 3.87 million ang may mental health problems. Pero, every 100,000 patients, 0.41 psychiatrist lang ang meron ng Pilipinas. Wala man lang 0.5, kalahati, less than kalahati. So, sobra po yung dami ng pasyente, pero kulang na kulang po yung mga tao na pwedeng tumulong sa mental health problem. Kaya po, ini-equip po tayo ng church natin para kahit papano tayo, alam natin kung paano po natin i-handle yung ating mental health problem, especially depression. So, sa oras po na ito, pag-usapan po natin ang depression. Seryoso na ng mukha ninyo.
Depression based sa life po ni Elijah. Sino po dito yung may kakilala kay Elijah? Amen. Yun po, pag pumunta po kayo dun sa office, siya po yung lolo doon na kinukuha ng chariot of fire. Baka meron po kayong kakilalang pangalan Elijah. Sumuko ka na. Elijah, nandito ka ba? Yan. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng name na Elijah? Meron po bang may alam? Wala. Okay, sabihin ko po. Ang ibig sabihin po ng pangalan ni Elijah ay worshiper of Yahweh. Okay? Na makikita nating prophecy sa life niya as we go on this message. So, pag-usapan po natin yung 1 King chapter 19 verse 1 to 21. So, background lang po. Kung babasahin po natin yung 1 Kings, lumabas po yung pangalan ni Elijah sa 1 Kings chapter 17. Dun sa chapter 17, bigla na lang sumulpot yung pangalang Elijah at yung first niya na cameo or paglabas doon is noong nag-pray siya na patigilin ang ulan. Hindi uulan ng 3.5 years. Yun yung una. Mas nagalit si Ahab kasi syempre pag tagtuyot, susunod ang taggutom. Okay? Kasi po, si Jezebel nun, at saka si Ahab, si Jezebel po, hindi po yung may buntot po ha. Iba po yung Jezebel na yon. Yung Jezebel po dito, yung pong, sorry po sa word, bruhang asawa ni Ahab. Okay? Kaya meron pong tinatawag na spirit of Jezebel. Mamaya, ma-discuss po natin anong ibig sabihin ng spirit of Jezebel. Si Jezebel, asawa ni Ahab, si Ahab po yung king ng northern kingdom no ng Israel. Ngayon po, after noon chapter 17, hindi umuulan, ginawa na ng lahat ng 450 prophets ni Baal. Kasi nagba-Baal worship po sila noon. Idolaters po ang Israel nung time na yun. Siguro nag-rain dance na sila, sun dance, lahat na ng dance. Di pa rin umuulan. Tapos dun sa chapter 18 po, kung babasahin po natin, nag-showdown sila. Nag-showdown si Elijah at yung 450 versus 450 prophets ni Baal. Okay po, imagine yun. Isa lang si Elijah, 450 to. Yung 450, lahat na ng mga sayaw-sayaw, sigurong ganyan, ulan-ulan, walang nangyayari. Tapos, nag-o-observe lang yung mga Israelites kung sinong mananalo sa showdown na ito. So, nung natapos na nila nauna yung kampo ni Ahab and the 450 Baal worshippers na prophets, walang nangyari. Oh, it's my time, sabi ni Elijah. Inayos niya kung titingnan pa rin, inayos niya yung altar na nasira, tapos pinuhusan pa niya ng tubig. Tapos nung nag-pray siya, kinonsume ng fire yung kanyang offering. Nagulat lahat yung Israelites. Seize them. Pinatay nila yung 450. Kasi niloloko sila eh. Diba? So si Elijah, dun sa chapter 18, victorious po siya. Amen? Pero, for some reason, chapter 19 came. Sabi dito, now Ahab told Jezebel, si bruhang Jezebel, nagsumbong yung king sa asawa niya. Sabi niya, pinatay niyo yung 450 ko. Sabi ni Jezebel, ganon. Sige. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, may the gods deal with me, be it so severely, if by this time tomorrow, I do not make your life like that of one of them. Death threat. Anong nangyari? Sabi ni Elijah, wow, hindi. Anong nangyari? Si Elijah, natakot po. Parang, 450 yung kalaban mo, prophet ni Baal? Hindi ka natakot? Sa babae, natakot ka? Salita pa lang yun, So, si Elijah po, kung titignan natin dito, and Elijah was afraid and ran for his life and came to Beersheba in Judah and he left his servant there. While he himself went a day journey into the desert, sa wilderness, isang araw siyang naglakad, he came to a broom tree, sat down under it and prayed that he might die. Sabi niya, Lord, patayin mo na ako. Lord, kunin mo na ako. Natakot sa babae. So let us break down depression using the life and the message of Elijah. So let us break down depression. Breaking down depression, ang depression po, sabi nga po ni Pastor last time, tayo po ginawa tayo ng Panginoon, meron tayong body, soul, and spirit. Kapag po meron tayong pinagdadaanan, hindi natin pwedeng tignan lang ng puro biological, psychological, spiritual, hindi po. Sa medicine po, sa social work, sa psychology, and other medical allied, ginagamit na po namin yung biopsychosocial spiritual approach. Ibig sabihin, lahat yan, merong niyang aspect kung bakit pinagdaanan ng tao yon. Sa buhay po ni Elijah, may 4 na F. 4F po, na bakit siya nag-fall into depression. At nasabi niya sa Panginoon na, Lord, kunin mo na lang ako. Okay po? Yung unang F, it is the aspect of biology, fatigue. Sabihin nga po natin fatigue. Hindi po yan yung yung suot ng mga sundalo. Ang fatigue po, madalas yan over-fatigue. Pagod in Tagalog. Pagod. Sabi po sa 1 King chapter 19 verse 5, then as he lay and slept under the broom tree.
Naglakad siya ng one day, tas napagod siya. Yun lang ba yung pagod niya, yung isang araw? Hindi. Kasi for 3.5 years, nagmi-ministry na siya, kasi nag-pray siya ng mag-umulan, tapos nakipag-showdown pa siya sa 450. Just imagine kung gaano kapagod si Elijah. Siguro mga leaders dito, pag-encounter, nagsaserve kayo, di ba after nung deliverance, after nung mga pag-minister, pagod na pagod ka? Ganito palang kadami yung tao. Paano pa? Kung 450 yung kalaban mo, mag-isa ka lang. So fatigue. Sa tao po, biologically, ang possible na dahilan kung bakit tayo nagkaka-mental health problem, even depression is yung ating brain chemicals. Di ko po masyadong i-discuss. I-discuss po natin yan sa equipping. Or yung brain anatomy po natin, possible may lumiit sa ating brain, kaya po nag-fall into depression. Or, katulad po ng sinabi ko kanina, possibly, isa po ang depression dun sa possible na mamana. Kung may lahi po or meron kayong kamag-anak, lalo na kung talagang kamag-anak mo siya na may lahi ka sa kanya, hindi lang dahil in-law mo siya, na nagkaroon ng depression, may possibility po na predisposed or mamana yon. Kaya isa po sa mga tanong namin sa mga kliyente na nag-undergo or merong symptoms of depression is kung meron ba silang kamag-anak na alam nila na may depression. Kasi po ang depression is somewhat biologically pwedeng mapass on. Para siyang generational curse. Okay po? So, sabi po dito, we find God's prophet Elijah emotionally and physically exhausted, falling asleep under a broom tree. The spirit needs to be fed. Opo. Pero, yung katawan din natin, kailangan. Kasi minsan, tayo parang ako lang tayo ng responsibilidad. Tapos hindi natin alam na nag-overheat ka na pala, sumobra na. Lalo na sa mga bata po ngayon, sa mga generation ngayon, pati yung problema ng mga kaklase mo, problema ng kaibigan mo, problema ng nanay at tatay mo, pinoproblema mo. Kaya minsan, hindi mo na alam, napapagod ka, wala ka naman dapat. Sinasabi ng mga nanay ito, ko po ba, ba't ganyan siya? Wala naman siyang kailangang problemahin. Pero bakit nagbe-breakdown siya? Bakit? Kasi sumusobra na dun sa, kumbaga dun sa capacity mo. Sobra dun sa capacity mo yung kinukuha mo na trabaho. Amen po? Pangalawa, na F, fear. Psychologically, takot. Mga psychological factor po ng mga mental health disorder is yung learned behavior. Kung paano ka mag-cope. Pag nagko-cope ka, lumalayo ka, withdrawal, o kaya personality trait mo, mataas ang neuroticism. Yun po yung possible. Pero dito sa part po ni Elijah, sabi po sa 1 Kings chapter 19 verse 3, and when he saw that, he arose and ran for his life and went to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. Elijah failed in the very point at which he was strongest. Just imagine, right after na natalo mo yung 450 na kalaban mo, dun ka natakot para sa buhay mo. Sa Bible po makikita natin yung history, si Moses, ganyan din po, yung strongest siya, dun siya nag-fail. Si David, dun sa strongest siya, dun din siya nag-fail. At itong tao na to, na ang taas ng faith, nag-fail siya dahil lang sa babaeng galit. Fear is almost always the factor of depression. Bakit yung mga tao na de-depress, natatakot sila? Takot sila na wala na silang makakain. Takot sila na ma-fail sila. Takot sila sa sasabihin ng ibang tao. Takot ka. Aminin mo man at hindi, may takot ka sa puso mo, kaya ngayon may nararamdaman kang depression. Isa po yan sa factors ng depression. Number 3 is social factor, futility. Futility are social factors like social isolation, wala kang support, may pinagdaanan kang trauma nung bata ka. In 1 Kings chapter 19, verse 10, so he said, I have been very zealous for the Lord, God of hosts, for the children of Israel have forsaken your covenant, torn down the altars, and killed your prophets with the sword. I alone am left, sabi ni Elijah. Mag-isa na lang ako. Madalas po kapag merong mga taong nakakaranas ng depression, they feel alone. Kahit na may mga kaibigan siya, for some reason you feel na wala kang matakbuhan, wala kang kasama, walang nakakaintindi sa'yo, wala. And the more you feel that, the more you isolate yourself, the more you withdraw from people that wants to help you. Ganyan yung paglalaro ng depression sa utak natin. At kung titignan natin, si Elijah, paranoid siya. Just imagine siguro nung patakbo siya papunta ng Beersheba, feeling niya lahat ng makakasalubong niya, yun yung papatay sa kanya. Kaya siguro iniwan niya din yung servant niya. Ganon yung pakiramdam ng taong may depression. Strangely, sinabi niya, I'm alone am left.
Alam niya pa lang siya na lang mag-isa, bakit niya hihingin sa Panginoon na kunin na siya? Sino pang lalaban para sa Panginoon kung mawawala pa si Elijah nung panahon na yon? Lahat pinatay na. Wala na. Wala nang magtatanggol para kung wala si Elijah, wala tayo. Kasi naging Baal worshippers na tayong lahat. Walang makakarating na panahon ni Messiah. Just imagine that. Tapos hihingin niya, alam niya siya na lang mag-isa, hihingin niya na kunin siya. Diba? Parang ang weird nung dynamics ng depression na it doesn't make sense. It doesn't add up. Kasi nga po, ganun yung ginagawang deception ng kalaban sa taong may depression. And number 4, failure. Spiritual factors. Feeling mo, walang nangyayari. Feeling mo, wala nang meaning yung life mo. Feeling mo, wala ka ng purpose. In 1 Kings chapter 19 verse 4, ang sabi niya, while he himself went a day's journey to Beersheba, to the desert, he came to the broom tree and sat down under it and prayed that he might die. Kunin mo na ako, Lord. I have had enough. Take my life. I am no better than my ancestors. Bakit? Kasi yung mga ancestors niya, sila yung dahilan kung bakit naging Baal worshippers yung mga Israelites. Kung bakit naging idolaters yung mga Israelites. Sabi niya, hindi nila nagawa, hindi ko rin nagawa. Kasi noong nangyari yung 450 yung natalo niya, akala niya magkakaroon ng revival. Akala niya tapos na. Akala niya victorious siya. Pero for some reason, hindi natanggal yung idolatry. Yung akala niya na mangyayari, hindi niya nakita. Kaya pakiramdam ni Elijah, talunan siya. Pakiramdam ni Elijah, walang nangyari. And madalas tayo din ganyan. Kasi nakafocus lang tayo dun sa perception natin. Hindi natin nakikita kung ano yung plano pa ng Panginoon. And we just focus on ourselves. Walang nangyari. Ayoko na. Kunin mo na lang ako, Lord. So, Elijah, I am not better than my fathers. Kasi nga, feeling niya, incompetent siya. Wala siyang kwenta. Siguro po sa mga kasama ko ngayon, sa mga nakikinig ngayon, these are just 4. Pero marami pang pwedeng dahilan ng depression. We're just discussing the life of Elijah. Maybe you are experiencing just 1, 2, 3, or 4, or more na dahilan kung bakit nagpo-fall tayo in the depression. Maybe you feel na pagod ka na. Maybe you feel na wala akong kasama. Maybe natatakot ka. Maybe pakiramdam mo, talunan ka. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo ngayon. Hindi ka talunan, may plano ang Panginoon. Amen po? So, let us discuss how to break free from depression. Kanina, bin-breakdown natin kung bakit nade-depress ang tao. Ngayon, tignan natin kung paano ka makakawala at magiging victorious sa depression. So, katulad po kanina, may biological, psychological, social, and spiritual factors. Kailangan po yung pagtrato natin or pag-solve natin sa problem, ganun din. Holistic, multidimensional. Hindi po pwedeng puro spiritual na lang, hindi pwedeng ganito lang. Kasi kailangan natin ayusin yung buo. Ang unang inayos or ang unang, kung kanina 3F, ngayon ay 4F, ngayon 4 Rs. Letter R. The first R is rest, replenish, and recharge. Kung titingnan natin sa 1 Kings chapter 19 verse 5 and 8, then as he lay and slept under a broom tree, suddenly the angel touched him and said to him, arise and eat. So pinakain siya. Then he looked there and his head was a cake baked on coals and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. The next verse, kumain siya, natulog siya. The next verse, and the angel of the Lord came back the second time and touched him and said again, arise and eat because the journey is too great for you. So he arose and ate and drank and he went in the strength of that food for 40 days and 40 nights. Nakita po natin, ano yung unang minister ng Lord kay Elijah? Physical body. Kasi pagod. Kasi sometimes, hindi naman sinasabi na uunahin lagi yung physical. But at this moment, inuna ng Lord yung physical body ni Elijah. Kasi mas malaki pa yung hinaharap niya. Amen po? Sabi po sa Matthew chapter 11, verse 28 to 30, come to me all you labor and heavenly laden. Sabi po ni Carson, ang labor, ang ibig sabihin, yung trabahong galing sa labas or galing sa ibang tao. Pero yung heavenly laden, ito yung trabaho or yung labor na ini-impose mo sa sarili mo, na inaako mo sa sarili mo. Sometimes may pinapagawa si Lord, ito lang yung pinapagawa ni Lord, pero ikaw, pa-Jollibee ka, bida-bida ka minsan, hindi mo nakikita na kailangan mo ding magpahinga, inaako mo lahat, heavenly laden. At sabi po sa next, take my yoke upon you and learn from me. Ang sabi ng Lord, kung napapagod ka na, kung napapagal ka na, pupunta ka sa akin.
At hindi sinabi ng Lord na pupunta ka lang doon, tapos, hindi. Take my yoke. Yung yoke po, yung pong nandito ng mga kalabaw, yung pang ganon. So, yung isa, dalawa yon, yung isa na kay Lord, yung isa nasa iyo. Kung saan pupunta si Lord, doon ka. Kung saan siya, kakaliwa ka, kakanan siya, kakanan ka. Dapat ganon po tayo. Kasi minsan, kaya tayo napapagal kasi nagtatrabaho na lang tayo or nagsuserve na lang tayo para sa sarili natin because we feel good about it. Not because for the glory of God. Amen po? Elijah was so busy attending to the needs of others that he forgot self-care. Self-care is not selfish. Caring for your body is glorifying the Lord. Caring na magpahinga ka, kumain ka. Kasi po tandaan po natin, isa din sa nagpapalala sa mga mental health disorder, yung sobrang pagod, hindi ka natutulog, hindi ka kumakain. Kaya kailangan po, alagaan natin yung katawan natin. Let us rest, recharge, and replenish yung energy na kailangan natin para sa journey pa natin sa Lord. When we use our emotional and physical energy, we become exhausted. Sobrang pagod. And we need to find way to recharge our batteries. Sometimes, kapag hindi ka nag-recharge, alam niyo po, maburn out tayo. Ang burnout, mas mahirap pong gamutin. Kasi kahit magpahinga, magbakasyon ka pa, walang nangyayari pag burnt out ka na. Kaya kailangan magpa-minister po. Tulad ng pag-minister ni God kay Elijah, he ministered first his physical needs and then his spiritual needs follows. Pangalawa po, rectitude or katuwiran. Kung titingnan po natin sa 1 Kings chapter 19 verse 9 and 10, and there he went into the cave. So naglakad po siya, nakarating na po siya sa Horeb. Horeb is yung san po yung lugar din na nag-usap si Moises at saka si Lord. Into the cave and spent the night in there, and behold, the word of the Lord came to him and he said, "What are you doing here, Elijah?" Sa counseling po, meron po kami tinatawag na unconditional positive regard. Ang ibig sabihin po nun, pag pumunta yung counseling mo, client-centered, kahit anong sabihin niya, kailangan tanggapin mo lang. Si Lord, siya yung inspirasyon ng unconditional positive regard. Bakit? Kasi sometimes we just need to lay down everything as honestly and as bluntly as we can to the Lord. Hindi mo kailangan sabihin na, Lord, okay pa naman ako. Kung hindi ka okay, sabihin mo sa Lord, mag-one-on-one kayo, Lord, hindi na ako okay. Lord, mapagal na ako. Lord, hindi ko na po kaya. And the Lord appreciate that. Sabi sa Psalms chapter 139 verse 23 to 24, "Search me, O Lord, and know my heart." Si David po nagsabi dito. Bakit tinanong ni Lord na, "What are you doing here, Elijah?" Hindi ba alam ni Lord yung sagot? Alam niya yung sagot. Pero kailangan manggaling kay Elijah yung sagot. Hindi ka pwedeng ipangsagot ng Lord. Kailangan ikaw ang magsabi sa Panginoon. Because when you say what you need to the Lord, that is the only time na pwedeng mag-act ang Panginoon dun sa pinanggagalingan mo or pinagdadaanan mo. Kasi kung sinasabi mo na okay lang po ako, walang mangyayari. Kasi sinabi mo okay ka lang. Tandaan po natin na yung mga emosyon, yung mga salita, yung mga feelings na hindi natin sinasabi sa Panginoon, hindi ka nagiging honest, para sinabi, okay lang ako. Tanungin mo yung katabi mo, okay ka lang, okay lang. Pero hindi yan okay, di ba? Hindi ko naman sinabi na i-post mo sa social media na hindi ako okay, huhu. Ang sinasabi ko po, maging honest ka kay Lord. Si Lord ang makakapag-solve ng problem mo, hindi naman ng Facebook, Instagram, Twitter, or kung ano man. Si Lord. Kailangan mo sabihin sa Lord. Kasi yung mga hindi mo sinasabi, nagiging lason yan sa'yo. Yung mga emosyon na hindi mo sinasabi, lason yan. Pakikita mo, negative ka na, irritable ka na, galit ka na lagi. Bakit? Kinimkim mo eh. Okay lang magtanim. At magtanim ay di biro. Diba? Pero mas hindi birong magtanim ng sama ng loob. Amen po? Tapos, alam niyo po minsan, kailangan mo lang sabihin. Tapos, pag sinabi mo, nag-monologue ka, Lord, at makanyan. Ako na nga po ganito, pagod na po ako, ganito po yung nangyayari, parang ako na lang po yung nakita ninyo, bla 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 bla. Bakit ko po sinasabi to? Ginawa ko na po ito, monologue ako kay Lord. Lord, bakit parang ako na lang nakita mo? Lahat na lang ng problema nasa akin, lahat na lang ng sakit na pwedeng manahin nasa akin, bla 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 bla. Tapos after that, parang nung nakawala na yung kailangan mong sabihin at yung pakiramdam, everything becomes clearer. Amen po? Pangatlo po, connected pa rin dito, retrospect. Ang retrospect po is looking backwards. Kung ano yung nangyari before. Amen po? Kaya nga pag yung mga HR dito makikita nyo yung payslip nyo may retro, ibig sabihin, hindi si Jetro, may retro, ibig sabihin, meron kang yung pinagtrabahuhan mo na hindi nabigay sa'yo nung last time, ngayon isisahod sa'yo. Retro.
Retro, pwede din po yung mga sayaw-sayaw, disco-disco. Retro po yan kasi nung nakaraan. Sabi po sa 1 Kings chapter 19 verse 11 to 14. Then he said, go out. Yung sabi ni Elijah, Lord, ganito, ganyan, ganyan. Ako na lang yung natira. Tapos ganito pa yung nangyayari, papatayin pa ako, ba't ganyan ka naman? Imagine mo, siguro ganun yun, parang dramatic na yung ambience. Tapos sabi sa kanya ng Lord, go out and stand on the mountain before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind tore into the mountains and broke the rocks in pieces before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Next verse. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. Ang weird. Diba? Ang manifestation ng Lord madalas sa Bible, kung babasahin po natin, wind, earthquake came, fire came, but the Lord was not in the wind, but the Lord was not in the earthquake, but the Lord was not in the fire. Ano po yung sinasabi dito? Maybe Elijah, binaks niya yung Lord. Hindi naman mali yung theology niya, pero mali yung outlook niya. Akala niya, kaya lang ng Lord mag-manifest kapag nangilabot siya, kapag naiyak siya, kapag lumutang siya. Akala niya ang Lord kaya lang kumilos kapag may malaking event. At kaya lang mangusap kapag may matinding event like earthquake, wind, and fire. Kailangan ganun ng manifestation. Mali, pinatunayan ng Lord. Kasi sabi dito, and after the fire, a still small voice. So it was when Elijah heard it, that he wrapped himself, his face, in his mantle and went out and stood in the entrance of the cave. Sometimes, akala natin, walang nangyayari kasi hindi ka nangilabot, hindi ka naiyak, hindi ka nanginig. Ano pa ba? Yung akala natin kailangan ganun yung manifestation kasi binabox nating pilit si Lord na ganun lang. Pero ang alam nyo, ang Lord madalas nangungusap, still small voice. Sa katahimikan ng puso natin, dun mas mangungusap ang Panginoon. At dun sa pangungusap ng Panginoon kay Elijah, ipinaalala niya kay Elijah that He is the God, Yahweh of Israel. Sa counseling po, meron kaming tinatawag na flower stone therapy. Yung flower stone therapy po, yung aming counseling, yung stone represent the trials, problems, and flowers represent blessings and victory. Papagawan po namin siya na ano yung trials na pagdagaanan. After the trial, ano yung nangyari. Tapos may trial ulit, tapos may victory ulit. Trial again, victory ulit. Bakit namin pinapagawa yon? Because we want the client to know na may possibility pa, may positive thing pa na nilolook forward. Pero dito, not secularly, spiritually, alam natin na ang Panginoon, hindi po siya nagbabago. Amen? Sabi po sa Hebrews chapter 13 verse 9, Jesus is the same yesterday, today, and forevermore. Kung si Lord, kinaya niya before, kaya niya din ngayon. Amen? Hindi nagbabago ang Panginoon. Huwag natin siyang ibabox. Kahit sino pa yung presidente ng USA ngayon, kahit sino pa ang presidente ng Pilipinas, kahit sino pa ang nasa kapangyarihan, ang Panginoon hindi siya nagbabago. Amen po? At sabi po sa Psalms chapter 20 verse 7, some trust in chariots and some on horses, but we trust in the name of the Lord our God. Hindi dapat tayo magtiwala kung ano yung nakikita natin, pero magtiwala tayo sa Panginoon. Therefore, we sense a triumph in the defiance of David na sinabi niya, I trust in the Lord my God. I remember na siya yung pinagkakatiwalaan ko at pagkatiwalaan natin ang Panginoon na hindi siya nagbabago kailanman. So kung siya yung Panginoon na tumalo dun sa 450, kaya niyang talunin tong nag-iisang babaeng to. Yun na yun, nagmi-minister na yung Lord sa kanya. Nakikita niyo po yung process ng ministering ni Lord kay Elijah. And in number 4, return to routine. Si Lord hindi niya sige, dyan ka muna, bakasyon ka muna, 1 month kang DA. Hindi po ganun ang nangyari. Chill ka lang. Hindi. Sabi po sa 1 Kings chapter 19 verse 15 to 18, then the Lord said to him, go, return on your way to the wilderness of Damascus. And when you arrive, anoint Hazael as king over Syria. Also you shall anoint Jehu, the son of Nimshi, as king over Israel. And Elisha, lumabas na po si Elisha dito, yung kanyang magiging disciple. Hindi sinabi ng Lord na, okay, chill ka muna dyan, okay ka na dyan. You have to go back to your mainstream life. Kapag ang tao po nakaka-experience ng depression, madalas ayaw na niyang gumalaw. Wala nang motibasyon, parang wala nang pag-asa. Nung pong dati pa po, syempre, ang tagal ko na pong ina-advocate yung about mental health.
Pero hindi ko po talaga masyado pang in my heart nararamdaman or dahil wala pa akong experience talaga ng depression, hindi ko siya masyadong mapatom. Kumbaga maintindihan. Mas naging malalim lang ang tama sa akin ng depression nung nanganak. Akala ko immune ako sa depression kasi psych ako eh. 'Di ba? Malalim na. Pastor ako eh. Akala ko immune ako. And possibly, akala mo din immune ka, pero nararamdaman mo siya ngayon. Nung nanganak po ako, for sometimes, I felt depressed. I underwent postpartum depression. Before pa po ako, alam po ng mga taga-Angles to, nung pong buntis ako sa anak ko si Shiloh, may contractions po kasi ako early on pregnancy. So, bawal na po talaga akong tumayo ng matagal. Bawal akong masyadong malikot. As in, bigla akong nag-step down sa ministry. Hindi ko kagustuhan, pero kailangan kong mag-step down. Kasi lalabas si Shiloh anytime kapag hindi ako nagbagal. So, for 2 years already, sa totoo lang po, this is the first time again that I preach. Ang tagal ko na pong hindi nagpipreach sa Angeles. That was when I was pregnant pa. And mula noon, si Pastor Lonel na po yung nagpe-praise and worship, siya din yung nagpe-preach. Nasa background lang po ako lagi. Takbo-takbo kay Shiloh. Nung nanganak po ako, syempre masaya. Masaya ka na meron kang blessing sa Panginoon. Pero I experienced the 4 Fs. Una, fatigue. Pagod. Sobrang pagod palang maging ina. Kaya sobrang taas ng respeto ko sa nanay, sa mga nanay. Mas naging close kami ng nanay ko ngayon. Bakit? Na-appreciate ko siya eh. Sa mga nanay dito, ramdam niyo po to, iba pala yung labor ng childbirth. Nag-labor ka, nilabas mo, wala ka ng karapatan mag-replenish. Kailangan mong alagaan itong tao na to kasi ikaw lang yung meron siya. Tapos nagbe-breastfeed po ako. Tapos minsan ang sarap ng tulog. Umiiyak na lang ako basta-basta, hindi ko alam ba't ako umiiyak. Sabi nila, it takes a village for a child to raise a child. Wala akong village. Kaming dalawa lang po ni Pastor Lonel. Wala po kaming, praise God dun sa mga merong kayong mga mother-in-law or nanay na nandyan para alalayan kayo. Wala kaming ganun. Sobrang pagod. Praise God na merong mga pumupunta. Pero syempre, iba pa rin yung hindi ka natutulog, hindi mo na alam anong araw na, anong oras na. Pagod ako. Pangalawa, naramdaman ko yung fear. Natatakot ako na baka mapatay ko, may mangyari sa anak ko, natatakot ako. Ramdam ko yung tinitignan ko siya kung humihinga ba siya. Natatakot ako baka anong mangyari, kung may kakainin pa ba kami. Ang dami kong takot sa utak ko. Futility. For some reason, nung nanganak ako, ang daming nawalang kaibigan. Kahit disciple ko po. Sabihin ko sa inyo, nung before ako manganak, kinakamusta pa nila ako. Nung nanganak ako, yung mga disciple ko dito sa San Fernando po, hindi na kinamusta. Parang hindi na nila ako kilala. Parang hindi na ako yung mentor nila. Bigla silang nawala. Yung mga sanang susuporta sa'yo, feeling mo wala na sila. Tapos, failure na, feeling mo wala nang pag-asa. Failure na, feeling mo hindi ka na makakabalik ulit sa ministry. Pero alam niyo po kung ano yung pinaalala sa akin ng Lord? You have to return to your routines. Sabi po dito, then the Lord said to him, go return on your ways to wilderness. Kahit na wala sa puso mo, yung parang feeling mo, wala kang gana. Parang feeling mo, wala sa loob mo yung gagawin mo. Parang sasabihin mo, ay ayoko kasi parang hindi naman deserve ni Lord yung ganon. Pero ang Lord, hindi niya tinutuldukan yung buhay mo nung nakaranas ka ng depression. Kung siguro pong wala po kami sa Lord, baka wala na din ako. Kasi pag nandun ka pala, kung ano-ano na yung naiisip mo. Yung totoo pala yung feeling mo. Yung kung ano-ano na yung thoughts na pumapasok sa isip. So, depression is real. Ang depression, hindi po siya biro. And praise God po, nakabangon po ulit ako sa grace ng Lord. Kaya nga po ako ngayon nandito. Amen po. Kasi, just imagine kung doon na nag-end yun, wala po ako ngayon dito. Amen? Hindi ko magagawa or hindi namin magagawa ng Lord tong message na to na pinapasabi niya po sa inyo. Sabi po sa Psalms 57 verse 2, ESV, I cry out to God Most High, to the God who fulfills His purpose in me. Si Lord may purpose siya sa bawat isa sa atin. Iba-iba. Iba yung purpose ng Lord sa akin, iba yung purpose ng Lord sa inyo. Pero wag nating hayaan na yung kung anumang mental health illness o pinagdadaanan natin yung tutuldok sa purpose ng Lord sa'yo. Sabi nga ng isang video sa Encounter, He won't bother you unless you bother Him. Bakit ako laging tinitira? Bakit ka laging tinitira? Kasi alam ng kalaban kung ano yung kaya mo. Bakit si Elijah tinira? Kasi alam ng kalaban kung ano pa yung mas matindi pwedeng gawin ni Elijah. Kaya dun pa lang sa victory, inuhugot na niya pababa. Alam niyo po si Elijah, his words,
is a prophecy to his life. Kung nagkatotoo yung sinabi niya, kung in-answer ni Lord yung prayer niya, Lord, kunin mo na ako. Wala tayo ngayon dito. Just imagine Elijah is one of those people na hindi nakaranas ng kamatayan. Siya po yung kinuha ng chariot of fire. Sabi ko nga po kanina, kung pumunta kayo dun sa May office, makikita nyo yung painting na nagde-depict, hindi po si Elijah yon, okay? Depiction lang po yon ng paano kinuha ng Lord si Elijah. At si Elijah po, kung titignan po natin sa New Testament, bakit familiar siya sa atin, malapit sa puso natin yung pangalan niya? Lagi siyang nababanggit. Isa siya sa pinaka-popular na tao sa Israel at sa New Testament. Nabanggit siya sa gospel, di ba? Yung nagpe-pray si Jesus sa Mount. Tapos sabi ng disciples, si Moses siya kasi Elijah yung kasama niya. Nabanggit siya sa James ulit, chapter 5. Nabanggit yung ginawa niya dun sa chapter 17 ng 1 Kings. Yung nag-pray siya na hindi umulan at hindi umulan ng 3.5 years. At si Elijah, siya yung symbol of hope and redemption ng Israel. Na kapag nandiyan na yung Elijah, yung susunod na Elijah, parating na yung Messiah. Akala ni Elijah walang nangyayari. Pero dun sa araw-araw niyang faithfulness pala sa Lord, may 7,000 pala na taong na-bless sa kanya. Hindi dun sa 450 times versus Elijah, ang revival nangyari. Nangyari siya dun sa araw-araw niyang buhay na nakasuko siya sa Panginoon. Na may 7,000 pa pala na preserve si Lord na hindi yumuko at sumamba kay Baal. At ano pa yung nangyari? Siya yung nag-anoint sa king. Nasusunod, si Elisha, yung naging disciple niya, double portion of anointing yung meron sa kanya. Maaaring meron po tayong pinagdadaanan. Higit pa, hindi ko alam kung higit pa dun sa pinagdaanan ni Elijah. Pero tandaan po natin, ang Lord natin, kaya niyang tapusin yung mga pinagdadaanan natin if we just allow Him. Amen po? Let us just let the Lord to recharge us. Sometimes kailangan lang ng Lord, masolo ka. Baka kasi busy ka na masyado. Baka kasi lagi mo na lang iniisip, kailangan kong gawin to. Sometimes you need talaga, napaka-importante po yung tinatawag nating personal altar sa Lord. Amen? Kailangan po natin yung tinatawag na rectitude, na maging honest tayo sa Lord. Kailangan na sabihin natin kung ano talaga. Kung hindi ka okay, sabihin mong hindi ka okay. Kailangan natin yung tinatawag na retrospect. Ipaalala sa'yo ng Lord. Kaya nga si Pastor, di ba, ang dami na nating mga frame. Pero ang isa sa mga pinaka-importanting frame, yung wall of remembrance. Kasi yun yung magpapaalala sa'yo na kung nagtagumpay ang Lord sa'yo noon, magtatagumpay ka sa pinagdadaanan mo ngayon. At huwag kang titigil. May pinapagawa pa yung Lord. Kaya nga buhay pa tayo. Kaya nga binubuhay pa tayo ng Lord. Huwag mong tutuldukan yung buhay na nilagyan lang ng quit ng Panginoon. Ang ibig sabihin po ng comma, rest lang. Hindi sinabing end. The Lord is just putting a comma right now on your life. Do not put an end to it. Amen po?